Sa totoo lang po, dati, supporter din ako ng Trillanes na yan. Dahil akala ko idealistic siya. Until na-notice ko, abay, bilib na bilib sa sarili na parang siya ay Panginoon na magsasalba ng Pilipinas sa lahat ng problema. Pwede ba yun na siya lang ang tama? Abay, pag-usapan muna natin. Abay, si Trililing, nag-file na naman ng bagong demanda, plunder at graft and corruption daw laban kay FPIRD at Kibongo. Abay, talagang feel ni Trililing ang pagsasampa ng kaso. No? Una niya akong sinampahan ng kaso na libel. Tignan naman natin kung anong mangyayari dyan. Dahil ako po, well, modesty aside, libel defense po naging specialty ko dahil matagal na akong naninindigan sa karapatan ng malayang pamamahayag. At ang aking mga pinagsasabi, ito po yung mga bagay-bagay na dapat pinag-uusapan talaga ng publiko. Lalong-lalo na yung kung meron siyang papel sa pagkawala sa ating posisyon ng Scarborough Shoal. Ayan po, nakikita nyo na yung mga tao sa likod ng aking camera. Marami po ngayon nandito sa kwarto ko dahil dito po sila magtatagpo at magwawine at iinom ng kung ano-ano pa sa aking hotel room. Pero alam niyo po itong kaso ni Trililing, paulit-ulit na po yan. Unang linabas, yung kaso daw ng tatay ni Bongo na isang maliit na kontratista na sa loob ng parang 10 taon ay nagkaroon ng 6 na bilyon atang kontrata. Well, unang-una po, napakahirap patunayan na nagkaroon lang siya ng kontrata dahil kay FPIRD at kay Bongo. Bakit? Kasi po lahat ng kontrata dumadaan sa bidding. Hindi po kasalanan na magkaroon ng hanap buhay isang magulang ng isang senador, lalong-lalo na kung nagsimula siya sa hanap buhay bago pa naging senador. At siyempre po, parang ako din, hindi kasalanan mag-abogado sa mga kliyente kahit ano pa ang binibintang sa mga kliyente dahil trabaho yan ng abogado. Hanap buhay po yan, hindi po pwedeng ipagkait. Ang importante, nalabag ba ang ating Government Procurement Act para magkaroon ng pananagutan doon nga sa graft and corruption. Now, sa tingin ko po, mahihirapan patunayan yan, no? Dahil ang kaso niya ay hindi lang po plunder, series of act, meaning 2 or more acts. Kung hindi, meron ding graft and corruption. Bakit po mahirap mapatunayan yan? Well, bukod pa dun sa dumaan naman sa tamang bidding yan, pangalawa, natapos sa mga proyekto, meron po yung tinatawag na COA observations. Ang alam ko po, wala namang negative observations sa COA sa kahit ng mga proyektong ito. So, ibig sabihin, walang nalabag na batas. At pangatlo po, kinakailangan hindi mo lang mapakita na ito'y na-award doon sa tatay niya dahil siya'y pinaburan na mahirap na patunayan dahil nga po competitive and public bidding ang lahat ng proyekto ng gobyerno. Kung hindi, kinakailangan mong ipakita na nakinabang sila ng material. Kumita sila dahil doon sa kanilang ginawa. Kung dumaan naman sa proseso, talaga naman pong lahat ng kontratista, meron po talaga silang profit margin ng mga more or less 30%. Dahil wala naman pong magnenegosyo kung hindi sila kikita, di ba? At hindi naman kaya gawin ng gobyerno lahat ng mga proyektong yan. So sa tingin ko po, ang mahihirapan sila doon sa unang-una, dumaan sa public and competitive bidding. Pangalawa, walang negative observations ang COA. At pangatlo, hindi po nila mapatunayan ang pakinabang lalong-lalo na ni FPIRD. Alam niyo ba na ang bahay ni FPIRD ay napaka-humble? Wala pong karangyaan sa kanyang buhay itong si FPIRD. Sa totoo lang po ang bahay niya, naku, mas maganda pa ang bahay ko. Kasi nga po, si FPIRD hindi talaga nag-practice ng law. Siya ay naging fiscal, tapos naging vice mayor na, at naging OIC vice mayor, at naging mayor. Ako, 34 years naman po ako ng practice sa law. No? Doon sa 34 years na yan, 4 na taon lang ako nasa gobyerno. 1.5 years, pwede pa ako mag-practice. Kung ako'y congressman, bawal lang umapir sa hukuman. Pero yung 2.5 years na spokes ako, doon talaga bawal mag-practice. No? Pero 34 years of practice, totoo po yan. Mas maganda ang bahay ko sa bahay ni PRRD. Halos wala po talaga siyang napundar. Paano mo mapapatunayan na nakinabang si FPRRD dun sa mga di umanong kontrata na na-award sa ama at kapatid ni Bongo? Now, si Bongo naman po, well, hindi ko po alam talaga kung ano itsura ng bahay niya. Hindi ko pa nakikita ang itsura ng bahay niya. No? Pero sa tingin ko naman po, takot lang niya kay PRRD. Lahat po kami nanungkulang kay PRRD. Takot lang namin na may masama kaming gagawin kay PRRD. Dahil yung panahon ni PRRD, just a whiff of corruption po pwede nang dahilan para ikay masibak. Naalala niyo ba yung sarili niyang spokesperson ng kampanya nasibak? Okay, yung isang napakalapit sa kanya na talagang supporter niya na DILG, sinibak.
napakadami pang ibang sibak, just whiff of corruption. Yung mga matitindi talagang supporters niya, yun ang talagang binantayan niya dahil alam niya na itong mga malapit sa kanya ang pupwedeng sumira sa pangalan din niya. So ako po, tingin ko po, ingay lang ang habol ni Trililing dahil kumakampanya nga po para maging mayor ng Caloocan. Pero ako mga taga Caloocan, papayag ba kayo na Trililing ang magiging alkalde ninyo? Naku, wag naman po. Sinuko na po yan ng taong bayan ng huling eleksyon bilang senador. Di hamak mas marami pa akong botong nakuha sa kanya. Siya, 2-term senator na siya. Sa totoo lang po, dati, supporter din ako ng Trillanes na yan. Dahil akala ko idealistic siya. Until na-notice ko, abay, bilib na bilib sa sarili na parang siya ay Panginoon na magsasalba ng Pilipinas sa lahat ng problema. Pwede ba yun na siya lang ang tama? Well, anyway, yan po ang dahilan. Kaya ayaw ko talaga yung mga dilawan na yan. Kasi para silang, kami lang ang tama. Kami lang ang mabuting pwedeng gawin. Lahat kayo, wala kayong kwenta. Ayun, naging tunay na dilawan at pinklawan ng Triling at dahilan kung bakit hindi ko na siya sinusuportahan. Gusto ko siya nung rebelde siya, nung panahon ni GMA. Pero nawala na po yan dahil siguro nalamon na siya ng sistema nung siya'y naging senador. Siyempre, nandyan na yung mga budget ng senador na liquidation by certification at siyempre, nandyan na mga tongpats na mga proyekto. Nalamon po siya ng sistema. Pero dati talaga hanga ako sa kanya nung siya'y naninindigan. No? Although, kaiba ang kanyang paninindigan. No? Abay, mahilig magkudita pero puro 5-star hotel. Saan ka naman nakakita na coup-platter na mahilig sa 5-star hotel? Ay, naku po. Ibang klase po talaga ang kanyang bersyon ng pagiging rebelde. Yan po si Mark na palagi nyo nakikita sa screen. Akala niya hindi niya ako nakikita. Pero ngayon, Attorney Glenn Chong, mag-hi ka nga. Nandito sila. Ito po, nasa kwarto ko na si Glenn Chong. Ito po, ang best friend ni Liza Araneta. Ano mensahe mo kay Liza Araneta? Ha? Ay, Anong mensahe mo? Dyan, walang hiya ka, bruha ka. Wala kang silbi sa bayan. Hindi lang si Glenn Chong nandito. Si Sas. Sas. Halika, bumati ka rito, Sas. Bati ka. Hindi. Dito muna si Lorraine Badoy is in the house. Hello. Di ba? Lahat ng mga bangungot ni Bongit at ni Lisa naririto sa isang kwarto. Ay, nako, si Trixie Cruz Angeles.